Hello Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo. At maraming salamat po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 2nd. Paunang card ninyo is celebration. Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. So may mga rason kayo ngayon para mag-celebrate. May mga achievement, may mga tagumpay, may mga accomplishments kayo ngayon na makakamit, Cancer. So napakaganda. Maaring yan ay proyekto ninyo, proyekto sa bahay, proyekto sa trabaho, maaring sa karera ninyo, maaring meron kayong ma-achieve ngayon. So that's really beautiful. That is something to celebrate at saka something to be grateful for. Dreams, ayan, the universe speaks to you through your dreams, Cancer. May mga divine guidance kayo dito that is coming through your dreams. Kaya napakahalagang alamin ninyo, alalahanin ninyo, no? Kung ano man ang mga elements ng panaginip ninyo na naaalala nyo papagising ninyo, no, Cancer, make sure that you write them down, i-research ninyo, i-google ninyo po. Ang dami pong sites na, blogs and articles online na nag-explain ng mga panaginip natin, ng mga ibig sabihin ng mga elements na nakikita natin sa panaginip. Kaya make sure na i-decode ninyo po ang ibig sabihin ng mga ano ninyo, nakikita ninyo sa panaginip ninyo, no? Kasi that is gabay sa inyo, that is divine guidance for you, no? Mensahe yan para sa inyo. Patience, be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Ayan, pinapaalala lang ito sa inyo, Cancer, na maraming bagay ang beyond our control. Maraming bagay ang hindi natin kontrolado, hindi tayo ang nagdedesisyon, ano, kung kailan mangyayari, kung ano ang mangyayari, no? So let's just be patient and surrender to the natural ebb and flow of life. Allow the destiny to unfold at its own pace, no? Just allow things to unfold organically, kasi lahat naman ng nangyayari, no? Halos lahat ng bagay talaga ay nangyayari in accordance to the divine order and timing. It's not in our timing, kaya kailangan natin magpasensya. Minsan, kahit kanong pilit natin sa mga bagay-bagay na mangyari, ang gusto nating mangyari, if it's not in according to the divine plan and divine timing, kahit anong gawin natin, hindi talaga yan mangyayari, no? Kaya let's just surrender to the natural ebb and flow of life. Let's just go with the flow with life and maging pasensyoso at pasensyosa na lang tayo. While we are waiting, no, na mangyari mga gusto nating mangyari, let's continue on with life. Continue on with doing kung ano man sa paningin ninyo or sa pakiramdam ninyo ang makakatulong para mangyari, no? Mag-materialize ang kung ano ang gusto ninyong mangyari for you, no? At kaya siguro meron din kayong mga gabay, 'di ba? Through your dreams. Dahil maaaring ginagabayan na kayo dito, binibigyan na kayo ng direction ng divine universe kung ano ang dapat ninyong gawin, no? Kung ano ang dapat ninyong gawin. Kasi maaaring merong detour diyan, maaaring merong kung ang gusto ninyo siguro, maaring that is part of the divine plan. So, maaring ginagabayan na kayo ngayon kung ano ang dapat ninyong gawin sa ngayon nang matulungan ninyo na mag-manifest ang mga bagay na yon for you in a faster pace. Kasi maaring may mga hindi pa kayo nagagawa, may mga kailangan pa kayong gawin. 'Di ba? Maaring may mga missing pieces pa ang puzzle na yan, 'di ba? Kasi remember that we are co-creating with God. No? We are co-creating a reality with God. Tayo yung nag-execute dito sa earthly realm. Si God ang nag-execute doon sa spirit realm. 'Di ba? So, kung may kulang pa tayong ginawa dito sa spirit realm, so, ayun, may mga panaginip kayo na pinapadala sa inyong messages in order for you to be guided na kung ano pa ang kailangan ninyong gawin, no? So maaring ganun ang sitwasyon. We have creation, and so nasa creation energy kayo ngayon.
Cancer, so most likely may mga kailangan pa kayong gawin dito, or may mga kailangan kayong simulan, or maaaring ang iba sa inyo may mga plans ngayon that you are going to start to roll out, no? So maaaring ganun ang sitwasyon. What else? We have release, lighten your load. Ayan, Cancer, ang iba sa inyo, daming bit-bit, daming bagahe sa dibdib, sa balikat, no? And now, it's time to release, no? So that you can welcome newness sa buhay ninyo. Maaaring madami kayong negative energies din na nasa energy field ninyo, and that is nagpapahirap sa inyo, nagpapabigat ng inyong kalooban, nagpapahirap ng inyong kaisipan, ano? Now is the time for you to let them go, because that is not serving your highest good. Kung ano ang hindi nagsiserve ng yung best interest, let them go. Okay? Let them go. Hidden depths, ayan, you only see the surface, look beyond. Ayan, so mayroon, it feels like to me na mayroon kayong mga importanteng information dito na kailangang malaman, no? From deep within you. Kaya siguro kailangan din ninyo na mag-reflect, kailangan ninyo na solitude ngayon, because it feels like to me na ang dami ng mensahe na pinapadala sa inyo. Ang dami ng intuitive nudges siguro na pinapadala sa inyo ang Divine Universe, Cancer, in order to guide you, navigate your life sa ngayon. And yun ang kailangan ninyong madiskubre. Now, so you may need to go deep within you, magmuni-muni kayo nang marinig ninyo, no? Ang mga mensahe na yan, mga mahahalagang impormasyon na binibigay sa inyo sa ngayon. Discover, ayun na nga, yeah, may may mga ano kayo dito, mahalagang gabay na kailangan ninyong pakinggan, kailangan ninyong i-access ngayon. It feels like to me that yun ang you will be directed, no? Kung saan kayo pupunta, ano ang dapat ninyo gawin, because it feels like to me then na may mga opportunities and possibilities dito that are revealing itself to you, pero maaaring hindi nyo napapansin, hindi ninyo nakikita, because you're only focused on few things, or you're just focused on one thing. Kaya hindi ninyo to nakikita, no? But if you go deep within, if you listen to your intuition, if you notice the intuitive messages na pinapadala sa inyo, Cancer, you will see, no? You will be able to be led to these things na kakailanganan ninyo dito sa journey ninyo, no? What else? You have potential na yan. The littlest key can open the heaviest door. Daming potential sa paligid ninyo, Cancer. Parang ang dami-daming opportunities and possibilities around you. There is a vast array of possibilities around you ngayon, Cancer, na maaaring hindi ninyo nakikita, no? Kasi maaaring focus kayo sa few things ngayon, and merong mga intuitive messages, nudges, signs and symbols siguro na pinapadala sa inyo, hindi nyo lang napipick up yun, no? Kaya kailangan ninyo talaga na mag-solitude kayo. Pahinga muna ninyo, no? Step away from the business of the world, kumbaga, no? Go deep within you. Pakinggan ninyo ang sarili ninyo, dahil makikita ninyo dyan, you will be led to where you need to go. Kung anong dapat ninyong gawin dito na mas makakatulong pa sa inyo na matupad na ang mga pangarap ninyo, mangyari na kung anong mga dapat mangyaring gusto ninyo, yung mga ganon. So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo. And, thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages for you for October 2nd. Paunang message ni Scorpio channel. You are a channel through which healing energy reaches the world. Ayan. So, napakaganda ng ano ninyo ngayon, Scorpio, yung mission, no? You are, yung parang ginagamit kayo ngayon ng Divine Universe
as a channel doon sa kanyang healing energy. So that makapaggamot na maraming tao, makatulong kayo sa maraming tao in a way na yung mag-heal kayo, no? You're a healer siguro, ay iba sa inyo. So, you are a channel of the healing energy ng divine universe ngayon. Scorpio, maybe that is a calling for you ngayon, no? You know, ang iba sa inyo dito, Scorpio, you know that you are healers, you are a healer. So, maaaring ang iba sa inyo ngayon will be, nag-iisip din to fully embrace that gift, no, of healing. We have dreams, ayan. So, may mga divine guidance kayo, Scorpio, na nare-receive ngayon through your dreams. May mga panaginip kayo na mahahalagang gabay para sa inyo. Maaring you are praying for guidance, for enlightenment, for clarity, for direction, and it's being sent to you through your dreams. Maaring ganon. Or maaari din na talagang ginagabayan kayo, sadyang ginagabayan kayo ng divine universe at pinapadalhan kayo ng mga impormasyon, ng mga insights, inspiration through your dreams, no, to guide you. So what else? We have patience, and be patient and allow destiny to unfold at its own pace, no? Huwag tayong magmadali, Scorpio, sumabay tayo sa agos ng buhay. Kaya may gabay sa inyo, no? May divine guidance sa inyo na binibigay through your dreams. That is to give you siguro direction on where you need to go, what you need to do, kasi maaring ang iba sa inyo in a rush, no? Maaring nagmamadali kayo, maaring ini-insist din ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari. But sometimes hindi talaga nangyayari kung ano ang gusto nating mangyari, 'di ba? Because things are happening in according to the divine order and timing, no? If it's not part of our divine plan, lalo-lalo na kung hindi sakto sa timing din ng divine universe, if it's not for our highest good, kahit ano man ang gawin natin, hindi mangyayari, 'di ba? Kung hindi ukol, hindi bubukol. Kaya ang advice sa atin ngayon is, Scorpio, be patient, no? And just allow destiny to unfold at its own pace. Allow the divine universe to unfold things organically dito. Wag na nating isiksik kung ano yung gusto nating mangyari. Kasi kahit ano man ang gawin natin, kung hindi talaga yan para sa atin, hindi yan dadating. Kung hindi yan tama sa divine timing, hindi yan dadating sa atin, diba? So, be patient and follow the divine guidance, no? May gabay sa inyo. Maaring may mga ibang bagay kayo na dapat pang gawin, no? Maaring may mga missing pieces pa ang puzzle para before mabuo. Kaya, yun ang maaring ginagabayan kayo ngayon through your dreams, no? Pero tignan ninyo, 'di ba? May assurance sa inyo na yung dreams niyo, yung mga visions niyo will come to fruition. So, parang sinasabi sa inyo dito na kung ano yung gusto niyo, kung ano yung pinapangarap niyo, yun ang mangyayari. Mangyayari at mangyayari yan. Hindi lang natin alam kung kailan dadating, kung kailan ibibigay sa inyo. Kaya siguro kayo may mga gabay dito, no, through your dreams na kailangan ninyong malaman because, it feels like to me that you need to do something else. You need to do something pa, no? Para makarating ka doon sa pagmamanifest ng iyong mga dreams at kung ano man ang mga ine-envision ninyo. So, it's really important to decode the meaning of the elements sa inyong mga panaginip, Scorpio, and always listen to your divine guidance. Always listen to your intuition, no? Dahil dyan pumapasok ang mga messages, ang mga gabay sa atin, kung ano mga nararapat nating gawin, saan tayo pupunta, kailan tayo magsisimula, anong dapat nating i-prioritize yung mga ganon. So, there is an assurance na your dreams and your visions are coming to fruition. You are going to manifest them, Scorpio. Pero, ayun nga, may mga kailangan pa kayong gawin. Okay? So, continue on to be patient. Continue on with what you are doing. At pakinggan ninyo ang gabay sa inyo. No? Nang sa gayon, you will be in sync with the divine. No? Ayan. We have opportunity. Ayan. There are opportunities coming in.
dito sa buhay ninyo. Maaring yung mga opportunities na yan are the support ng Divine Universe para sa inyo. Nang sa gayon, magawa ninyo ang kailangan ninyo pang gawin na makakatulong doon sa pagmamanifest ninyo ng inyong mga pangarap. Maaaring yung mga opportunity na to, ito yung pintong magbubukas para sa inyo na mas mabilis or mas mapabilis ang pagtahak ninyo sa daan doon sa inyong tagumpay na minimithi or doon sa pinapangarap ninyong kung anumang bagay or anumang sitwasyon sa buhay. No? Retreat, ayan, you may need to do some kind of retreat nang kayo'y makapag-reflect, nang kayo'y muni-muni, makapag-re-evaluate ng mga pangyayari sa buhay ninyo because maaaring you are super busy talaga, Scorpio. Marami kayong ginagawa, marami kayong inaasikaso. Kaya wala kayong time siguro na reflection mode man lang. Kaya you're being invited here, no? Na mag-retreat kayo. Nang sa gayon, you can go deep within. You can re-evaluate and assess the things that are happening around you sa buhay ninyo. Nang sa gayon, no? Malinawan din ang isipan ninyo, ma-figure out ninyo ngayon kung ano ngayon yung mga gagawin ninyo. Makapakinig kayo sa sarili ninyo, sa intuition ninyo, kung ano yung mga gustong gawin ninyo, no? Na binibigay sa inyong direction ng divine. So what else, Scorpio? Surprises. Be ready with these surprises kasi maaaring ito na yung mga answered prayer ninyo. Maaring naghihingi kayo ng mga bagay ngayon na kakailanganin ninyo, makatulong sa inyo mag-manifest ng mga pangarap ninyo. And who knows, no? That is part of the surprises na maaring damating. Maaring yung mga surprises nito are miraculous events, no? Or miraculous moments na maaring mag-unfold sa buhay ninyo ngayon. Breathe, you really need to rest. Now, retreat and breathe. Kailangan ninyo talaga to, Scorpio. Nang sa gayon, parang makapag-renew kayo ng sarili ninyo. Yun ang napipick up dito na you may really need to step back a little doon sa pinagkakabisihan ninyo sa mga bagay na kumukuha ng most of your attention dito, no? And panahon. Nang sa ngayon, makapag-focus kayo ngayon sa sarili ninyo. Get back the balance sa sarili ninyo. Nang sa ngayon, you will be in the center, no? At marinig ninyo kung anong mga mensahe para sa inyo, matanggal ninyo yung mga negativity sa inyong energy field, yung mga ganong bagay, no? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And maraming salamat po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. I truly appreciate your time visiting my channel. Tingnan po natin ang mga mensahe ninyo for today, October 2nd. Pisces, no limitation. You are a celestial being with unlimited potential. There is so much for you to share. Ayan, Pisces. Kaya wag na kayong magdalawang isip, embrace fully, no, your talent, your gifts, your skills. Wag na kayong mahiya. Don't play small anymore. You have so much potential to share sa mundo, no? Pisces, go for it, Pisces. Maaring maraming taong naghihintay na dyan sa kung ano man ang may offer mo sa mundo. Okay? So, stillness, reflect on this moment with love, kindness, and compassion. Ang iba naman sa inyo dito is being invited to put yourself into stillness. No? Magpahinga kayo, Pisces, self-care. Alagaan naman ninyo ang inyong sarili. Minsan, kailangan nating patahimikin, no, ang isip natin. Para makapag-relax naman lahat ng cells natin sa katawan. Nang tayo makapag-rejuvenate, makapag-recuperate, and makapag-recharge so that you will be ready for the next day's challenges. No? Pisces, parang napipick up ko dito, sobrang na kayo, sobrang pagod na. No? Maaring sa trabaho yan, maaring sa pinagdadaanan ninyo sa buhay, kung ano man yan, no? May exhaustion dito ako napipick up for some of you, Pisces. Kaya kailangan ninyong magpahinga muna, okay? Spend time alone. Nang sa gayon, wala muna kayong makausap,
wala munang gadgets. Alam mo yung focus on yourself, focus on on your well-being muna for some time. Okay? Ano lang, mag-meditate kayo. Malaking tulong yan na makapag-relax ang buo ninyong katawan. Okay? Observation, expand your consciousness by observing the divine matrix of life. Maarang ito yun, no? Mag-stillness kayo, mag-solitude kayo, nang sa gayon, no? Focus kayo doon sa kung anong mga nangyayari sa sarili ninyo at mag-observe kayo sa inyong paligid, no? You may need to do that as well, na makapag-diskarte kayo ng mas maganda, mas mabuti, 'di ba? Anong mas effective ninyong gagawin sa mga sitwasyon ninyo sa buhay. Courage, live your life fearlessly with courage, strength, and determination. Huwag kayong panghinaan ng loob, okay? Pisces, huwag kayong panghinaan ng loob. May mga bagay talaga, no, na kailangan natin gawin even if it's not our cup of tea, even if it's outside of our comfort zone, no? But you have so much potential, Pisces. Kayang-kaya ninyo yan. Sa una lang, siguro dahil bago yan para sa inyo, no? Kaya maaaring na may takot kayo, may kaba, may pagdadalawang isip, no? But always remember that you are stronger than you know. You are courageous, no? You are one courageous being na kayang-kaya ninyong gawin kung ano din ang kayang gawin ng iba, no? If other people can succeed, kayang-kaya ninyo din yan, Pisces. Remember that you also have talent, skills, and gifts na magagamit ninyo. Couple that with courage, inner strength, and determination, and drive equals, success, victory, Pisces. Kaya, kayang-kaya ninyo yan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Activate your inner strength and courage this time. Alalahanin nyo lang na you have so much potential in you. Kaya, kayang-kaya ninyong gawin. Kayang-kaya ninyong pagtagumpayan kung ano man ang mga bagong bagay na gagawin ninyo sa ngayon, no? Yung mga bagong endeavor na yan, maaaring kinakabahan kayo, don't worry, because opportunities comes to us because they are meant for us. Kaya, kung mga bagay na yan, bago para sa inyo, it's time na, no? To get out of your comfort zone, no? Because, pag lumalabas tayo sa comfort zone natin, no? That's where we grow, that's where we thrive, that's where we evolve, diba? Kaya, maaring ito na ang tamang panahon para mag-evolve na din kayo, no? So, what else? We have retreat. Ayan, stillness, retreat. Malakas ang panawagan talaga sa inyo, Pisces, no? Na magpahinga muna kayo, no? Spend time with yourself. Spend time alone. Mag-isip-isip, magmuni-muni, mag-reflect, mag-retreat. Okay? So, that is a very strong calling para sa inyo around this time. Bloom. Ayan, magbo-bloom talaga kayo. You know why? You have so much potential. Ang daming potential ninyo dito, Pisces. Ang daming tricks ninyo on your sleeves, kumbaga nabaon dito sa mundo. And it's time for you to bloom. It's time for you to use them. It's time for you to display them and share them with the world, Pisces. Parang ang dami ninyong mai-inspire dito ng mga tao, no? Maaring dito sa courage card ninyo, yung mga bagong bagay na yan, bagong opportunities na kumakatok sa inyo, maybe yun na ang daan ninyo para mailabas na ninyo ang full potential ninyo, Pisces. Okay? So, don't worry. Hindi kayo papabayaan ng Divine Universe. Laging sa tuwing may opportunities na dadating sa atin, there is always support behind that, no? Na binibigay ang Panginoon. Enjoy muna ang panahon, ang oras ninyo ngayon. Little things, no, na magpapasaya sa inyo, embrace that, Pisces. No, don't lose that opportunity to embrace kung ano man ang nag-unfold sa buhay ninyo right at this time, no? Rest, hala, Pisces, may retreat, may stillness, may rest. Slow down daw. You don't have to solve everything today. Ayan. So, kalma muna, Pisces, no? Siguro talaga nagmamadali kayo. Dami ninyo talaga. You have too much on your plate, Pisces.
Dahil kayo nagmamadali, parang may hinahabol siguro kayong deadline din sa trabaho, no? Maaring ganon. Plus, other than that, ang daming nakakarga sa balikat ninyo siguro na duties, responsibility sa pamilya or sa ibang tao pa, sa racket ninyo. Maaring madami kayong ginagawa. Kaya, you know what? Kailangan ninyo muna mag-recharge, Pisces. Kahit madami kayong kailangan gawin, dami kayong aasikasuhin, if you are on top of your health, magandang pakiramdam ninyo, malakas kayo, nakatulog kayo ng maayos, nakakain kayo ng maayos, magagawa ninyong lahat yan, no? Kaya kailangan, alagaan nyo muna ang sarili ninyo, no? Everyday, magpahinga, mag-meditate, kumain ng maayos, matulog ng maayos, no? Nang sa gayon, makapag-build kayo ng ng malakas na pangangatawan. Kahit marami kayong kailangan gawin, kayang-kaya ninyo yan bastang maayos ang inyong pakiramdam. Okay, Pisces? That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.